Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Marami na po akong nakausap na mga senior na ang karaniwang daing ay panghihina ng kanilang mga binti. Maaaring nararamdaman ninyo na ang inyong mga binti ay mas mahina, mas mabagal, o kaya ay mas madaling mapagod kaysa dati. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na dahilan ay hindi ang inyong edad? Ito ay maaaring nasa inyong lalagyan ng prutas. Oo, tama po ang narinig ninyo. Isang simpleng pagkakamali na nagtatago sa inyong kusina ang maaaring tahimik na umuubos ng lakas mula sa inyong mga hita, nagpapahina ng inyong balanse, at ginagawang mas nanginginig ang bawat hakbang. Ayon sa mga pag-aaral, isa sa bawat 3 senior na may edad sa 75 pataas ay nakikipaglaban na sa sarcopenia, isang kondisyon na nagiging sanhi ng pagkatunaw ng kalamnan na parang yelo sa mainit na araw. At ngayon ipinapakita ng mga nakakagulat na pag-aaral sa taong 2025 na may mga partikular na prutas o mga prutas na maaaring nagpapabilis sa pagkawala ng kalamnan nang hindi ninyo namamalayan. Hindi ko po sinasabing dapat ninyong itigil ang pagkain ng prutas, pero ilan sa mga mukhang inosenteng prutas na ito ay tahimik na nagpapabaha ng asukal sa inyong katawan, sumisira sa collagen sa inyong mga kasukasuan at nagdudulot ng pamamaga na ginagawang parang halaya ang dating matatag na mga binti. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 prutas na mukhang matamis ngunit maaaring sumasabotahe sa lakas ng inyong mga binti sa bawat kagat. Siguraduhing manatili kayo hanggang sa dulo dahil ang ikatlong prutas ay napatunayang may siyentipikong ugnayan sa 3 beses na pagtaas ng pagkapagod ng kalamnan at pagkawala ng calcium sa mga matatanda. At malamang ito ay nasa inyong kusina na ngayon. Pakwan. Bago tayo magpatuloy, nais ko sanang marinig mula sa inyo. Anong prutas ang pinakamadalas ninyong kainin ngayon? I-comment po ninyo sa ibaba at sasagutin ko kung ito ba ay nakakatulong o nakakasama sa inyong mga binti. At syempre, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at samahan kami dito kung saan ang inyong kalusugan, kaligayahan at kalayaan ay mas mahalaga kaysa dati. Sige, simulan na natin sa unang prutas sa ating listahan. Ito ay matamis, matubig at malamang ay kinakain ninyo tuwing tag-init ng walang pag-aalinlangan. Ang pakwan ay maaaring mukhang isang nakakapreskong at inosenteng pagkain lalo na sa mainit na panahon, ngunit pagkatapos ng edad 65, maaari nitong tahimik na sinisira ang lakas ng inyong mga binti. Nakikita ninyo ang pakwan ay may glycemic index na 80T. Mas mataas pa iyan kaysa sa isang hiwa ng puting tinapay. Kapag kinain ninyo ito, biglang tataas ang inyong blood sugar. Ang katawan ninyo ay tutugon sa pamamagitan ng paglabas ng maraming insulin at hindi magtatagal babagsak ang inyong blood sugar. Ang pagbagsak na iyon ay mag-iiwan sa inyong mga kalamnan na walang tuloy-tuloy na supply ng enerhiya na kailangan nila upang manatiling malakas at matatag. Pero simula pa lang iyan, ang pakwan ay binubuo ng higit sa 90% na tubig na tila nakaka-hydrate, ngunit nangangahulugan din ito na kulang ito sa mga pangunahing sustansya na kailangan ng inyong mga kalamnan tulad ng magnesium, calcium
at protina. Higit pa riyan, ang pakwan ay puno ng fructose, isang uri ng asukal na kailangang iproseso ng inyong atay bago pa man ito magamit ng inyong mga kalamnan. Sa mga senior, lalo na sa mga may kahit bahagyang fatty liver, isang karaniwang kondisyon pagkatapos ng edad 60, ang prosesong ito ay nagiging mabagal. Ang resulta, mas maraming pamamaga, mas mataas na insulin resistance, at mas kaunting enerhiya ang nakakarating sa inyong mga kalamnan sa binti kapag kailangan nila ito. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal ng Nutrients noong 2019 ang sumubaybay sa mahigit 1,000 matatanda. Natuklasan dito na ang mataas na pagkonsumo ng prutas na mayaman sa fructose, lalo na mula sa mga prutas na mababa sa nutrisyon tulad ng pakwan, ay direktang nauugnay sa pagbawas ng bilis sa paglalakad at lakas ng pagkakahawak. Ang mga kalahok na may pinakamataas na pagkonsumo ng fructose ay may mas mahinang performance ng lower body at mas mabagal na paggaling mula sa pang-araw-araw na gawain. Kaya ano ang maaari ninyong gawin? Hindi ninyo kailangang tuluyang iwasan ang pakwan, ngunit mahalaga ang portion control. Isipin ninyo ito bilang isang paminsan-minsang treat, hindi isang pang-araw-araw na merienda. Kung kakain kayo ng kaunting pakwan, huwag itong kainin ng mag-isa, lalo na kung walang laman ang tiyan. Sa halip, isabay ito sa isang maliit na dakok ng mani o ilang kutsara ng plain yogurt. Ang kombinasyong iyon ay makakatulong na pabagalin ang pagsipsip ng asukal at panatilihing may sapat na enerhiya ang inyong mga kalamnan. Ngayong alam na ninyo ang nakatagong panganib ng paboritong prutas na ito tuwing tag-init, dumako na tayo sa susunod. Fruit juice, ang isang tila malusog na ugali na nagbubuhos ng purong asukal diretso sa inyong daluyan ng dugo at unti-unting umuubos ng inyong lakas sa bawat lagok. Ang fruit juice ay maaaring may health halo, lalo na yung mga may etiketang 100% natural o no sugar added. Ngunit para sa mga senior ito ay maaaring isa sa mga pinakatusong banta sa lakas ng inyong mga binti. Pagkatapos ng edad 60, ang inyong katawan ay nagiging hindi na gaanong episyente sa pagproseso ng asukal. At ang isang basong juice na iniinom ninyo sa umaga ay maaaring nagpapabaha sa inyong sistema ng asukal na mas mabilis kaysa sa kayang hawakan ng inyong mga kalamnan. Ito ang dahilan kapag ang prutas ay ginawang juice, tinatanggal ang lahat ng natural na hibla fiber nito. Ang fiber na iyon ay hindi lang basta pampuno. Ito ay nagsisilbing parang proteksyon na kalasag na nagpapabagal sa bilis ng pagpasok ng asukal sa inyong daluyan ng dugo. Kung wala ito, kahit na ang asukal mula sa natural na prutas ay nagiging isang mabilis na sumisipsip na bomba ng glucose. Biglang tataas ang inyong blood sugar sa loob lamang ng ilang minuto, mag-o-overreact ang inyong insulin at hihinto ang inyong mga kalamnan sa pagtanggap ng tuloy-tuloy at magagamit na enerhiya. Sa halip, tinatamaan sila ng isang on and off na roller coaster na nagtataguyod ng pamamaga at nagpapabilis ng pagkawala ng kalamnan, lalo na sa inyong mga binti. Hindi lang ito teorya. Isang pag-aaral noong 2021 sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ang sumunod sa mga senior na may edad 65
pataas na regular na umiinom ng fruit juice kumpara sa mga kumakain ng buong prutas. Ang mga uminom ng juice ay may 30% na mas mataas na fasting blood sugar, 22% na mas malaking panganib ng insulin resistance, at higit sa lahat, 20% na mas mabilis na rate ng pagkasira ng kalamnan sa binti leg muscle atrophy. Tama po, ang juice kahit na gawang bahay o cold press ay maaaring tahimik na ubusin ang mga kalamnan na nagpapanatili sa inyong nakatayo, naglalakad at balanse. Higit pa rito, ang likidong asukal ay hindi nagtitrigger ng mga sensor ng pagkabusog sa inyong tiyan. Madali ninyong maiinom ang katumbas ng 4 o 5 kahel sa isang baso nang hindi namamalayan. Ang labis na asukal na iyon ay naiimbak bilang taba sa tiyan na siya namang nagpapataas ng pamamaga at nakakasagabal sa mga signal ng kalamnan na kumokontrol sa postura at paggalaw. Sa paglipas ng panahon, nangangahulugan iyan ng mas mabagal na mga hakbang, mas matinding paninigas at mas mataas na panganib na madapa. Kaya ano ang dapat ninyong gawin? Simple lang. Itigil ang pag-inom ng juice kahit na yung mga mukhang malusog. Sa halip, kainin ang buong prutas kasama ang balat kung maaari, at laging isabay ito sa isang bagay na naglalaman ng malusog na taba o protina tulad ng mani o plain yogurt. Kung naghahangad kayo ng isang bagay na sariwa at magaan sa umaga, subukan ang fruit-infused water na may pipino, lemon o mint. Mananatili kayong hydrated at busog nang hindi pinapataas ang inyong blood sugar o inuubos ang inyong lakas. Susunod ay isang prutas na maaaring nagtatago sa inyong pantry ngayon din. Malambot, matamis, at mapanlinlang na mapanganib sa inyong mga kasukasuan at paggalaw. Delatang prutas na may syrup. Pag-usapan natin ang isang pantry staple na tila hindi nakakapinsala, ang delatang prutas na nasa syrup. Ito ay madaling makuha, malambot, madaling nguyain, at kadalasang ibinebenta bilang light o nakababad sa natural na katas. Ngunit huwag magpalinlang. Para sa mga senior na may edad 65 pataas, ang mga matatamis na maliliit na tasang ito ay isa sa mga pinakamabilis na paraan upang mawalan ng lakas sa binti, maubos ang enerhiya, at masira ang mismong mga kasukasuan na sumusuporta sa inyong paggalaw. Ito ang dahilan karamihan sa mga delatang prutas ay tinanggalan ng balat, niluto sa mataas na temperatura, at pagkatapos ay ibinabad sa makapal na syrup na gawa sa high fructose corn syrup o refined sugars. Ang natitira ay hindi na tunay na prutas. Ito ay mas katulad ng isang basang-basa sa asukal at walang hibla na mush. Kung walang natural na fiber upang pabagalin ang panunaw, ang asukal ay pumapasok sa inyong daluyan ng dugo na parang rumaragasang tren na nagtutulak sa inyong insulin sa overdrive. Ang resulta, pagtaas at pagbaba ng glucose, pamamaga, at isang katawan na ginagawang taba sa tiyan ang asukal sa halip na enerhiya para sa kalamnan. Ang mas malala pa, ang ganitong uri ng high fructose na asukal ay aktibong sumisira sa collagen sa inyong mga kasukasuan at nagpapabilis sa pagkasira ng tissue ng kalamnan, lalo na sa mga binti, balakang at bukong-bukong. Isang malaking pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Nutrients
ang natuklasan na ang mga senior na kumukonsumo ng dilatang prutas ng higit sa 2 beses sa isang linggo ay may 38% na mas mataas na panganib na magkaroon ng mga limitasyon sa paggalaw. Napansin ng mga mananaliksik na ang talamak na pamamaga na dulot ng asukal ay sumisira sa mitokondria, ang mga sentro ng kuryente sa loob ng inyong mga selula ng kalamnan na humahantong sa mas mabagal na pagkumpuni, mas kaunting output ng enerhiya at patuloy na kahinaan sa ibabang bahagi ng katawan. At hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nasa lata. Ito ay tungkol din sa kung ano ang nawawala. Ang vitamin C, potassium at folate na mahalaga para sa koordinasyon ng kalamnan at produksyon ng collagen ay madalas na nasisira sa proseso ng pagdedilata. Ang huling resulta, isang malambot na merienda na maaaring maging komportable ngunit nag-iiwan sa inyong mga binti na pagod, mga kasukasuan na masakit at katawan na kulang sa nutrisyon. Ano ang maaari ninyong gawin? Iwasan ng tuluyan ang mga nakababad sa syrup. Kung mahilig kayo sa dilatang prutas, lumipat sa mga opsyon na may etiketang in water o no added sugar. Mas mabuti pa pumili ng sariwa buong prutas o mga frozen na uri na walang mga pampatamis at laging basahin ang label. Kung sinasabi nitong in syrup, alamin na hindi ito isang treat, ito ay isang bitag. Ngayon, dumako tayo sa isang prutas na pinuri bilang isang malusog na merienda sa loob ng maraming dekada, ngunit nagtatago ng isa sa mga pinakanakapipinsalang sugar compounds para sa tumatandang mga binti. Pasas raisins. Ang mga pasas ay maaaring pukang inosente, maliit makunat, at natural na matamis. Ngunit huwag hayaang linlangin kayo ng kanilang laki. Para sa mga senior na may edad 60 pataas, ang mga pinatuyong maliliit na prutas na ito ay maaaring tahimik na lumikha ng isang perpektong bagyo sa loob ng inyong katawan, isa na nagpapahina sa mga kalamnan ng binti, nagpapatigas sa mga kasukasuan, at nagpapataas ng inyong panganib na madapa. At ang pinakamasama, madalas itong ibinebenta bilang malusog na merienda o inihahalo sa oatmeal sa umaga nang walang pag-aalinlangan. Ito ang problema. Ang mga pasas ay esensyal na mga ubas na tinanggalan ng lahat ng tubig at nangangahulugan iyon na ang kanilang asukal ay puro at siksik. Isang maliit na dakok lamang ay maaaring maglaman ng higit sa 25 gramo ng asukal. Karamihan ay nasa anyo ng glucose at fructose. At hindi tulad ng sariwang ubas, ang mga pasas ay halos walang tubig o fiber upang pabagalin ang pagsipsip. Kaya kapag kinain ninyo ito, ang inyong blood sugar ay mabilis na tumataas parang candy at sumusunod ang inyong insulin. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na glucose roller coaster na ito ay unti-unting sumisira sa kakayahan ng inyong katawan na maghatid ng enerhiya kung saan ito pinakakailangan sa inyong mga binti. Isang pag-aaral sa Journal of Gerontology ang sumubaybay sa mga matatanda na may edad 60 pataas at natuklasan na ang mga nakaranas ng mataas na pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain ay may mas mahinang lakas ng binti at mas mabagal na bilis ng paglalakad. Ngunit hindi ito nagtatapos doon.
Ang mga pasas ay naglalaman din ng isang bagay na tinatawag na AGEs, Advanced Glycation End Products. Ito ay mga compound na nabubuo kapag ang asukal ay kumakapit sa mga protina sa katawan, lalo na sa collagen. Ang AGEs ay literal na nagpapatigas sa inyong mga kasukasuan, binabawasan ang flexibility sa inyong mga tendon, at nagdudulot ng pamamaga sa mga kalamnan na nagpapanatili sa inyong nakatayo at naglalakad ng tuwid. Ang mas nakakabahala pa, maraming mga pasas na nabibili sa tindahan ay pinoproseso gamit ang mga vegetable oil o sulfite, mga additive na maaaring makairita sa bituka, makagambala sa panunaw, at magdulot ng systemic na pamamaga. Para sa mga matatanda na may sensitibong tiyan o mga kondisyong autoimmune, maaaring mga hulugan iyon ng pananakit ng tuhod, pamamaga ng mga nerve at panghihina ng postura. Kaya ano ang dapat ninyong kainin sa halip? Kung naghahangad kayo ng isang bagay na matamis at makunat, subukan ang maninipis na hiwa ng sariwang mansanas na may peanut butter o ilang frozen berries. Nagbibigay ito sa inyo ng mga antioxidant at fiber nang walang bomba ng asukal. At kung mahilig kayo sa pasas sa inyong trail mix o baked goods, subukang bawasan ito ng dahan-dahan o palitan ito ng tinadtad na prunes o dates sa napakaliit na halaga. Matamis pa rin, ngunit may mas maraming sustansya at mas mabagal na paglabas ng asukal. Susunod, pupunta tayo sa tropiko na may isang prutas na maaaring mukhang isang malusog na pagpipilian, ngunit tahimik na nagpapabaha ng asukal sa inyong atay at nagnanakaw ng inyong lakas sa bawat hiwa. Pinya pineapple. Ang pinya ay madalas na itinuturing na golden child ng mga tropikal na prutas, makatas, masigla at puno ng bitamina C. Ngunit para sa mga senior, lalo na sa mga nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kalamnan at paggalaw, ang pinya ay maaaring mas nakakasama kaysa nakakabuti. Sa ilalim ng matamis at maaraw nitong panlabas nagtatago ang isa sa pinakamataas na fructose load sa mga karaniwang prutas. At para sa isang tumatandang katawan, diyan nagsisimula ang problema. Ang fructose ay naiiba ang metabolismo kumpara sa glucose. Hindi ito direktang pumupunta sa inyong daluyan ng dugo bilang panggatong. Sa halip, dumadaan ito sa atay na kailangang i-convert ito bago magamit ng inyong mga kalamnan. Para sa mga matatanda, lalo na sa mga may fatty liver, isang kondisyon na nakakaapekto sa mahigit 60% ng mga senior na may diabetes o pre-diabetes, ang prosesong ito ng metabolismo ay nagiging mabagal at hirap. Ang resulta, sa halip na maging enerhiya, ang asukal na iyon ay nagiging taba na humahantong sa karagdagang pinsala sa atay, insulin resistance at pamamaga. Isang mahalagang pag-aaral sa diabetes care ang sumunod sa mga matatanda na kumukonsumo ng mga diet na mataas sa prutas na mayaman sa fructose. Ang mga natuklasan ay nakakagulat. Ang mga individual na iyon ay may 2.5 beses na mas mataas na panganib na magkaroon ng lower body frailty. Nangangahulugan iyon ng mas mahinang mga binti, mas mabagal na paggaling, at mas mataas na pag-asa sa tulong upang maglakad o tumayo. Nabanggit din ng mga mananaliksik na ang pinya, dahil sa mataas na fructose content nito at medium-high glycemic index na halos 60, ay kabilang sa mga nangungunang salarin
Ang mas masama pa, ang mga pagtaas ng asukal na ito ay sumisira sa maliliit na daluyan ng dugo at mga nerve na nagsusuplay sa inyong mga binti at paa. Sa paglipas ng panahon, hindi na lang ito tungkol sa mahinang mga kalamnan. Ito ay tungkol sa pamamanhid pangingilig at kawalan ng katatagan. At habang sinasabi ng ilan na ang pinya ay may mga anti-inflammatory properties dahil sa isang enzyme na tinatawag na bromelain, ang epekto ay katamtaman lamang at madalas na natatabunan ng sobrang asukal, lalo na sa mga delata o naka-juice na bersyon. Kung nasisiyahan kayo sa mga lasa ng tropiko, may mas magandang pagpipilian: papaya. Mas mababa ito sa asukal, mas mataas sa fiber, at napatunayan sa mga pag-aaral sa diabetes na nakakabawas ng pamamaga. Ngunit kung ang pinya ay isang regular na bisita sa inyong mesa, lalo na sa mga fruit salad o smoothie, maaaring pinapahina nito ang inyong mga pagsisikap na manatiling malakas at malaya. Ngayong natuklasan na natin ang katotohanan sa likod ng tropikal na bitag na ito, dumako tayo sa isa pang prutas, malambot, matamis at puno ng lasa na lalong nagiging mapanganib habang mas nagiging hinog: mangga-mango. Ang mangga ay madalas na tinatawag na hari ng mga prutas at may magandang dahilan. Ito ay mabango, malasa at mayaman sa mga bitamina. Ngunit kapag ito ay sobrang hinog na nagiging malambot at malapot, ito ay nagiging isang tahimik na kaaway ng lakas ng inyong mga binti, lalo na para sa mga matatanda na may edad 60 pataas. Ang makatas na tamis na inyong tinatamasa ay nagtatago ng isang bomba ng asukal na maaaring hindi na kayang hawakan ng inyong tumatandang katawan. Ang isang tasa ng hiniwang sobrang hinog na mangga ay naglalaman ng higit sa 40 gramo ng asukal. Mas marami pa iyan kaysa sa makukuha ninyo sa isang lata ng soda. Ang mga natural na asukal karamihan ay fructose ay mabilis na pumapasok sa inyong daluyan ng dugo nang walang gaanong hadlang na nagpapataas ng insulin at nagtitrigger ng isang bagyo ng pamamaga. At hindi tulad ng mga mas batang katawan na mabilis na masusunog ang asukal o maiimbak ito ng mahusay, ang mga tumatandang katawan ay madalas na nahihirapan. Ang pancreas ay mas mabagal na gumagawa ng insulin. Ang mga selula ng kalamnan ay lumalaban sa pagkuha ng asukal at ang labis na glucose ay lumulutang sa paligid na nagdudulot ng pinsala. Isa sa mga pinakapanganib na epekto ay isang proseso na tinatawag na glycation. Nangyayari ito kapag ang mga molekula ng asukal ay kumakapit sa mga protina sa inyong katawan, lalo na sa collagen, ang mahalagang sangkap ng mga kalamnan at kasukasuan. Ang glycation ay nagpapatigas at sumisira sa mga protinang ito na ginagawang hindi gaanong flexible ang inyong mga tuhod, mas matigas ang inyong mga tendon, at mas mabagal tumugon ang inyong mga kalamnan. Isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa Frontiers in Endocrinology ang natuklasan na ang mga senior na kumukonsumo ng mga prutas na mataas sa fructose tulad ng sobrang hinog na mangga ay nakakita ng 32% na pagbaba sa density ng kalamnan sa binti at isang kapansin-pansing pagkawala
sa bilis ng paglalakad sa loob lamang ng ilang linggo. Ang mas masahol pa, ang fructose ay naghihikayat sa pagbuo ng AGEs, ang parehong advanced glycation end products na nabanggit natin sa mga pasas na nagpapalala ng pamamaga sa mga connective tissue sa paligid ng inyong mga kasukasuan at nerbiyos. Nangangahulugan iyon hindi lamang ng mas mahinang mga binti, kundi pati na rin ng mas matinding paninigas pangingilig at mas mataas na panganib na madapa. Ngayon, nangangahulugan ba ito na hindi na kayo maaaring kumain ng mangga? Hindi naman. Ang sikreto ay nasa tamang oras at tamang pagsasama. Iwasan ang pagkain ng mangga kapag ito ay sobrang lambot o malapot. Iyon ang mga puno ng mabilis na kumikilos na asukal. Sa halip tangkilikin ang mas matigas sakto lang sa hinog na mangga sa maliliit na bahagi at laging isama ito sa isang stabilizer yogurt, giniling na flaxseed o ilang mani upang mapabagal ang epekto ng asukal. Ngunit, kung nararamdaman na ninyong nanginginig kayo kapag naglalakad o mas matagal bumalik ang lakas ng inyong mga binti, pagkatapos ng aktibidad, ang tila malusog na prutas na ito ay maaaring tahimik na nagpapalala ng inyong kondisyon. At ang susunod ay isang prutas na mas karaniwan matatagpuan sa halos bawat kusina na maaaring pinakamapanlinlang sa lahat. Saging banana. Ang saging ay paborito ng marami. Ito ay abot kaya madaling tunawin at madalas na pinupuri bilang perpektong merienda pagkatapos mag-ehersisyo. Ngunit para sa mga senior, lalo na sa mga may edad 65 pataas na nakikipaglaban sa pagkapagod ng binti o mga issue sa balanse, ang pang-araw-araw na prutas na ito ay maaaring mas nakakasama kaysa nakakabuti. Ang totoo ang saging, lalo na ang mga hinog at malambot na may mga itim na batik, ay puno ng mabilis na kumikilos na asukal na maaaring tahimik na magpahina sa inyong mga kalamnan sa binti sa paglipas ng panahon. Ang isang hinog na saging ay naglalaman ng humigit kumulang 14 na gramo ng asukal, karamihan ay nasa anyo ng glucose at fructose. Dahil natural itong mababa sa fiber, lalo na kapag sobrang hinog na ang asukal, ay mabilis na natutunaw at nasisipsip na humahantong sa isang matinding pagtaas ng blood glucose. Naglalabas ang inyong katawan ng insulin upang harapin ito, ngunit habang tumatanda tayo, ang tugon ng insulin na iyon ay nagiging mas mabagal at hindi gaanong episyente. Ang kasunod ay isang mabilis na pagbagsak na nagiiwan sa inyong mga kalamnan na kulang sa enerhiya at pagod. At hindi ito nagtatapos doon. Ang saging ay may mataas na glycemic load na nangangahulugang maaari itong makabuluhang makaapekto sa blood sugar kahit sa katamtamang dami. Isang pag-aaral noong 2019 na inilathala sa Frontiers in Endocrinology ang sumuri sa mga matatanda at natuklasan na ang mga may diet na mataas sa glycemic load ay may kapansin-pansing mas mababang lakas ng quadriceps, mas mahinang kontrol sa balanse at nabawasang tibay ng kalamnan kahit na ang kanilang calorie intake ay itinuturing na malusog. Isa pang issue ay nakasalalay sa potassium myth. Habang totoo na ang saging ay naglalaman ng potassium, ang pagkain ng sobra ay maaaring maging sanhi ng problema
lalo na sa mga senior na may nabawasang paggana ng bato na karaniwan pagkatapos ng edad 60. Ang labis na potassium na hindi maayos na nasala ng katawan ay maaaring mag-ambag sa pulikat ng kalamnan, hindi regular na tibok ng puso o kahit na mabagal na paggalaw. Samantala, ang saging ay kulang sa mga mahahalagang amino acid at magnesium, dalawang sustansya na inaasahan ng inyong mga kalamnan para sa lakas at wastong pag-urong. Kaya dapat ba ninyong iwasan ang saging ng tuluyan? Hindi naman po. Ang susi ay ang pagpili ng tamang uri at tamang pagsasama nito. Sa halip na malambot at matamis na saging, pumili ng mga medyo berde o sakto lang sa hinog. Ang mga ito ay naglalaman ng mas maraming resistant starch na mas mabagal matunaw at may mas banayad na epekto sa blood sugar, at huwag kailanman kainin ito ng mag-isa. Magdagdag ng kaunting peanut butter, ilang pirasong keso o chia seeds upang pabagalin ang pagsipsip at panatilihing matatag ang inyong enerhiya. Ngayong nakita na ninyo ang lahat ng 7 prutas na tahimik na nagpapahina sa inyong mga binti, tapusin na natin ito ng isang mainit na paalala at ilang simpleng susunod na hakbang upang mapanatili kayong malakas at matatag sa paglalakad. Konklusyon at mahalagang aral. Kaya narito ang katotohanan. Marami sa mga prutas na pinagkakatiwalaan natin sa loob ng maraming dekada, ang mga inakala natin panatinang pampalusog ay maaaring tahimik na kumakalaban sa atin pagkatapos ng edad 60. Hindi dahil masama ang prutas, kundi dahil nagbago na ang ating mga katawan. Ang dating nagbibigay sa atin ng enerhiya ay maaaring mag-iwan sa atin ngayon ng panghihina. Ang dating tila hindi nakakapinsala ay maaaring maging sanhi na ng pagkawala ng balanse. Ngunit narito ang magandang balita. Mayroon kayong kapangyarihan na pumili ng iba. Ilang simpleng pagpapalit, kaunting dagdag na kamalayan, iyon lang ang kailangan upang protektahan ang inyong mga binti, ang inyong balanse, at ang inyong kalayaan. Hindi ninyo kailangang katakutan ang prutas. Kailangan ninyo lang maging mas matalino tungkol dito. Ang bawat hakbang na inyong ginagawa, bawat pagtayo ninyo ng may kagaanan ay isang maliit na tagumpay. At ang mga tagumpay na iyon ay naiipon. Dala-dala ng inyong mga binti ang inyong buhay. Tratuhin natin sila ng may paggalang na nararapat sa kanila. Ang mahalagang aral po dito ay ang kahalagahan ng kamalayan. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Ito ay isang pagkakataon upang matuto kung paano maging mas matalino sa pangangalaga sa ating sarili. Ang kaalaman na ito ang ating sandata upang manatiling malakas, aktibo at masaya sa ating mga ginintuang taon. Kung nakatulong ang impormasyong ito na buksan ang inyong mga mata, nais ko pong marinig mula sa inyo. Mag-iwan po ng komento sa ibaba at sabihin sa akin kung aling prutas ang pinakanagpagulat sa inyo o kung alin ang babawasan na ninyo. Binabasa ko po ang bawat komento. At kung nais ninyo ng mas marami pang mga tip na base sa siyensya upang matulungan kayong manatiling malakas, malusog at masaya, huwag po ninyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Dahil ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghupas. Ito ay nangangahulugang pagkatuto kung paano magniningning ng mas matalino sa bawat araw.
Maraming salamat sa inyong oras. Alagaan ninyo ang inyong mga binti at alagaan ninyo ang inyong sarili.